Ay mga kababayan, at papatapos na po itong taong 2023 ay nananatili pa rin na problema ng mga Pilipino ang walang tigil na pagtaas po ng presyo ng bigas dito po sa ating bansa. At sa katunayan ay ang solusyon na naman ng ating gobyerno ay magparating po ng sangkaterbang imported na bigas, yung mga iniangkat po natin sa ibayung dagat. So, ito ay paulit-ulit at hindi po nasusolusyonan yung tunay na problema dito po sa pagtaas ng bigas sa ating bansa. Ito ho, ayon mismo sa Bantay Bigas, ito yung grupo na nagbabantay sa presyo ng bigas, talagang hindi po bumababa ang presyo ng bigas kahit pa dumami o bumaha ang imported na bigas dito po sa ating bansa. Panoorin po natin, pakinggan natin si Cathy Estavillo, ang tagapagsalita ng grupong Bantay Bigas. So sa inyo pong pagmamonitor ay bumababa ho ba ang presyo ng bigas sa pamilihan? Naku, Sir Eli, lagit-lagi na lang itong gobyerno ay kapag pag tumataas yung presyo ng bigas ay agad na ang solusyon ay pag-i-import, no? At ganun din yung pagbabawas ng taripa dito sa mga imported na bigas at ibang mga produkto. Pero kung yung monitoring ng Bantay Bigas sa presyo nito ay kung hindi man nagpatuloy yung pagtaas nito, ay nananatiling mataas dahil 53, 52 yung pinakamababa. Tapos 53 hanggang 57 na yung minsan 52, ang kasunod na nun 54 hanggang 57 na. So napakataas ito given na laging binabanggit ng gobyerno nung mga September ay meron tayong sapat na ani hanggang early next year, pero ito nga nagmakaawa sila sa India na paratingin yung 295,000 metric tons at may mga dumadating na nga at batay sa monitoring natin ay nananatiling mataas yung presyo ng bigas. Kailanman ay itong pag-i-import na to ay hindi talaga niyan hindi yan magreresulta ng pagbaba ng presyo ng bigas dahil gaya ng binabanggit natin palagi ay nasa kamay ng mga pribado yung presyohan at kamay ng pribado yung mga ating mga naani ng ating mga magsasaka at ganoon din itong i-import mula sa India. So wala tayong maasahan na magre-resulta ito ng pagbaba dahil alam naman natin ay kapag nasa kamay ng pribado ay ang pangunahing orientasyon ng mga yan ay kumita ng kumita. Kaya nga lagi namin binabanggit na pag-upo ni PBBM bilang presidente at bilang DA secretary na nangako ng 20 pesos per kilo ay kagyat niyang maglabas ng executive order para ihinto yung implementation ng RA 11203 o yung rice liberalization law kasi kung susuriin din naman talaga natin ay ito yung pangunahing dahilan kung bakit hindi na maampat-ampat yung pagtaas ng presyo ng bigas dito sa ating bansa. Dulot nung binigay na niya lahat yung mga trading function na dating NFA ang may hawak nito. Ibinigay na sa pribado kung kaya ano man yung gaano man kalaki yung volume na ini-import nila dinadala dito sa ating bansa kahit nung panahon na mababa pa yung presyo ng bigas sa world market ay nananatiling mataas yung pangako ng batas na gawin 25 pesos per kilo ay wala tayong nakita bagkus ay ito na nga umaabot na ng itong presyo na umaabot na ng 52 pataas ay isang malaking isang malaking obserbasyon o isang malaking konkretong karanasan na kahit anong gawin ng gobyerno, ibaba man yung taripa na yan, ay hindi talaga magre-resulta ng pagbaba ng presyo ng bigas. Pagpos ang kikita lang talaga dyan, Sir Eddie, ay siyempre yung mga importers at mga negosyante. Sa side ng mga consumers ay nananatiling mataas and at the same time, higit lalo magbabaon sa kahirapan sa hanay ng mga producers dahil hindi talaga nabibili ng tama yung kanilang mga produkto hanggang sa nasisira na lang. Ma'am Cathy, hindi lang po mga importer, yung mga nag-i-issue ng import permit,
kumikita rin. Lahat-lahat yan. Kaya nga nananawagan din, isa dun sa panawagan natin na dapat buwagin ni President Marcos yung mafia dyan sa Department of Agriculture dahil paulit-ulit na lang itong problema natin sa napakataas na presyo ng mga pangunahing kinakain ng mamamayang Pilipino. Kahit pa sabihin natin na meron produkto o nagtatanim naman yung ating mga magsasaka, nagtatanim, ang dami-daming mga poultry raisers, mga hog raisers dito sa ating bansa. Pero pag nabili talaga sa kanila ay napakababa habang hindi naman nagta-translate ng pagbaba ng produkto sa palengke dahil dun sa monopolyo nung pagpepresyo dun sa mga produktong hawak ng mga pribado. Yan po ang tinig ni Cathy Estavillo ng Bantay Bigas at kanyang sinasabi na talagang hindi po mareresolba ang problema sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas dito po sa mga imported na bigas na kung saan ay ginagawang solusyon ng ating gobyerno. At bukod ho dyan ay, di ba, pinanatili po ni Pangulong Marcos Jr. ito hong pagpapataw ng mas mababang taripa o buwis dito po sa bigas, ganyan din po sa mais at maging sa iba pang meat products. So, tuloy-tuloy lang ho. At sa katunayan, may inanunsyo po ang gobyerno na may dumating na ho na bigas dito po sa ating bansa. Ito, binabanggit po ng Department of Agriculture at ito pong si Undersecretary Roger Navarro at Officer in Charge for Operations na sinasabi niya na nasa halos kalahating milyon na metric tons ng bigas na inangkat po ng pribadong sektor ay darating po mula ngayong huling linggo ng Disyembre hanggang sa unang linggo ng Pebrero ng susunod na taon. So, yun po. At base po sa kanilang natanggap na report, ay meron na pong dumating na 100,000 na tonelada ng imported na bigas. So, yun ho. Pero, kahit na nagsidatingan na itong mga imported na bigas, o kayo ho, yung ating mga kaubayan, meron ho ba kayo nabibili na murang bigas sa ngayon? Kasi yung pangako ho ni Pangulong Marcos Jr. na 20 pesos, kalimutan na po natin yan Pero siguro ay maibaba lang ho ng siguro hanggang 40. O pwede na po yan. Diba? Pwede na nating pagtiyagaan ng mga Pilipino kahit 40 pesos. Bagamat ang pangako ni Pangulong Marcos Jr. ay 20 pesos kada kilo noong kampanya ng eleksyon, kahit na 40, okay na po ito. Pero malabo ho. Kasi mismong ang gobyerno, hindi rin po nila malaman kung bakit nagtataka ho sila. Nagtataka ho sila dito ho sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Alam naman ho ni Pangulong Marcos Jr. na ang problema ito hong hoarding at smuggling. Panoorin po natin si Pangulong Marcos Jr. sa isa sa kanyang mga talumpati. Hindi namin maunawaan kung bakit tumaas ang presyo ng bigas. Bakit tataas ang presyo ng bigas? May supply naman sa Pilipinas. Wala namang nag-panic buying. Walang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas kung hindi ang hoarding. Yan po ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. at kung saan ay yun nga mismo siya nagtataka bakit daw patuloy na tumataas kasi wala raw hong dahilan para tumaas ang presyo ng produktong bigas dito po sa ating bansa kasi sapat daw po ang supply Sa katunayan ay marami na naman babaha na naman yung mga imported na bigas dito po sa ating bansa. Pero alam nyo sa law of supply and demand, di ba? Kapag mataas ang demand, konti ang supply, matik ho yan, alam natin, tumataas po ang presyo, di po ba? Ano ba? Bumili ho tayo ng kalamansi, yan. Ehemplo natin, kalamansi sa palengke. No, sasabihin, ang taas naman ng kalamansi, naku, hindi po ngayon tagani. Hindi uso ngayon Pero bumalik ka na ang usong-uso at talagang kalamansi, naku, napakamura ho. Di ba?
napakamura at halos ipamigay na lang ho talaga, 'di ba? Kasi sasabihin ako tag-ani kasi yan usong-uso ngayon itong kalamansi. Pero sa bigas, sa iba pa mga produkto mga kababayan kahit na iba't ibang mga gulay o ano man, hindi tag-ani kasi ngayon kaya mura. So ibig sabihin ay marami ang supply, so kayang-kaya yung demand. Kaya mababa ang presyo. Pero bakit po sa bigas? 'Di ba sa law of supply and demand, kapag ang supply ay bumabaha, matiko dapat bababa ang presyo ng bigas. Pero hindi po ito nangyayari. Kakaiba ho ang pangyayari dito po sa ating bansa. Dumami na nga po, bumaha na ang imported na bigas, bakit hindi po bumababa ang presyo? Yan. Diyan po papasok dapat yung ating gobyerno, mga kababayan. Ang gobyerno natin puro babala meron na ho ba kayong nabalitaan na nakulong ni smuggler, hoarder, partikular po ng bigas na ito? Wala po Pero panoorin po natin, ito ho, binabagit ho ni Pangulong Marcos Jr. yung kanyang babala. Binabalaan niya raw po yung mga smugglers, yung mga hoarders ng bigas dito po sa ating bansa. Binabalaan ko ang mga sumasabotahe sa ating ekonomiya, kayong mga smuggler, kayong mga hoarder at sindikato, tigilan na ninyo ang mga masama ninyong gawain. Sa ilalim ng Republic Act number 10845, sino mang mapatunayang nagpupuslit ng produktong agrikultura at maaring makulong habang buhay at magmulta ng doble sa halaga ng inyong mga kontrabando kasama ng kabuhang halaga ng mga buwis, pangangagagutan at iba pang mga bayarin. Habang sa ilalim naman ng Republic Act number 7581, ang mahuhuling ilegal na nag-iimbak ng supply ay maaaring mapatawan ng kakulang mabigat sa parusa. Sa katunayan, may 3 na naman po tayong nahuling lumabag sa Customs Modernization and Tariff Act, sa Rice Tarification Law, at sa Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Yan po ang babala ni Pangulong Marcos Jr. sa mga smugglers at hoarders ng bigas. Puro babala. Mr. President, sana po ay hindi lang kasi, di ba, kakasuhan, hindi naman umuusad ang kaso O ano nangyari sa kaso? Dapat ho ay tutukang mabuti ng ating gobyerno yung pagkakaso di umano sa mga smuggler at hoarders at hanggang sa sila po ay maipakulong para ito po ay magsilbing leksyon sa lahat po ng mga nagbabalak na, di ba, mang-hoard at mag-smuggle ng produktong bigas at iba pa mga produkto na pumapasok dito po sa ating bansa. Huwag ho puro babala. Hanggang kailan babala? Sa 2028, tapos na po ang inyong termino. Dapat ho ay sa lalong madaling panahon ay inyo pong aksyonan itong problema ng mga Pilipino sa bigas. Dahil sa alam niyo naman, ito po ang isa sa pangunahin na kinakain ng mga Pilipino. Sa pagpasok po ng taong 2024, ay babalik ko tayo sa mga pamilihan, sa mga palengke. Alamin ko ho mismo sa ating mga susunod na episode kung magkano na po ang aktual na presyo ng bigas dito po sa ating bansa kasi inanunsyo po ng Department of Agriculture na mula ngayong huling linggo ng Disyembre hanggang Pebrero ay darating yung sangkaterbang imported na bigas dito po sa ating bansa. Ano kaya maging epekto nito, mga kababayan? At binawasan pa ho yung, pinalawig pa ho yung taripa dito ho sa bigas. Ibig sabihin, mas mababa yung kanilang buwis. Sila lang po nakikinabang, mga kababayan. So, yan po abangan sa susunod na episode natin. Pupunta ho tayo muli sa palengke para aktual natin makita, personal natin malaman kung magkano na ang presyo ng bigas, kung umepekto ho ba ito yung mga panibagong darating na mga imported na bigas dito po sa Pilipinas. Maraming salamat. Ito po si Ka Eli.